Life After Prison. By Silence You. Kabanata 771 hanggang 780. Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Sheila. Anong pinagsasabi mo? Napakagwapo mo, at mabait ka rin sa puso. Paano mo nasabi ang ganoong bagay? Kahit niligtas niya ako kahapon, pakiramdam ko walang kwenta akong tao. Ang kanyang natamo ay dapat na napakataas, samantalang ako ay wala. Ang aking natamo ay kakilakilabot, at marahil ay magiging pabigat lamang ako kung mananatili ako sa tabi niya. Sabi ni Sheila. Ganoon din ang naramdaman ni Dayan noon. Maaari tayong magsanay hanggang sa level ng Grandmaster, at kapag naabot na natin ang level 9, medyo mapoprotektahan natin ang ating sarili. Kahit papaano, hindi na natin kailangang matakot sa mga normal na manlalaban. Ngumiti ng pilit si Sheila. Wala akong talento sa pagtamo. Nagsanay na ako noon, at ngayon ay level 5 Grandmaster na ako, ngunit kalaunan ay narinig ko ang mga matatanda na nagsasabi na ang mga walang talento sa pagkamit ay hindi kailanman magkakaroon ng tagumpay sa Profound Master dahil hindi nila maramdaman ang espiritual na enerhiya na nakapaligid sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na tayo magkakaroon ng anumang mga tagumpay, at kung walang mga tagumpay, hindi kailanman magkakaroon ng mga tagumpay. Kasunod ng maikling hiyaw na iyon, huminto sandali si Sheila bago nagpatuloy. Kaya nga nagpasya akong talikuran ito. Hindi na ako masyadong nagsasanay. Nakiramay si Dayan kay Sheila at agad na hinawakan ang kamay ng huli. Sheila, may mga kayamanan sa mundong ito na maaaring makapagpabago sa konstitusyon at talento ng isang tao para makamit ang isang tagumpay. Kailangan lang nating magsumikap. Wala rin akong talento, pero ngayon ay nagsusumikap akong pagbutihin ang sarili ko kaya't makakapasok ako sa level 9 Grandmaster sa lalong madaling panahon. Talaga? Umiiral ba ang mga ganyan? Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Sheila nang marinig iyon at bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi pa niya narinig ang gayong mga kayamanan sa kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, ngumiti siya ng pilit at sinabing, ang gayong kayamanan ay parang isang bagay na sumasalungat sa kalikasan. Malamang na napakahirap hanapin, di ba? Masyado. Ngunit ang tiyuhing master ni Severin ay nagsusumikap na hanapin ito para sa akin. Kung mayroong anumang mga dagdag, ipinapangako kong bibigyan ka rin ng ilan. Palaging may pag-asa hanggat ang gayong mga kayamanan ay umiiral sa mundong ito. Ang kailangan nating gawin ay subukan ang lahat ng ating makakaya upang makapasok sa pinakamataas na yugto ng level 9 Grandmaster. Sa ganoong paraan, kami ay ganap na handa na maging mga Profound Master at humakbang sa pintuan ng pagkamit kapag ang kayamanan na iyon ay nasa ating mga kamay. Agad na sabi ni Dayan. Matapos marinig iyon ni Sheila, hindi niya napigil ang tumanggo habang may kislap na determinasyon na lumitaw sa kanyang mga mata. Tama ka. Dapat akong magsumikap. Kahit na umabot na sa level 9 Grandmaster ang aking natamo, kailangan kong maging mas malakas at mas mahusay para makita ko kung saan ako dadalhin nito sa hinaharap. Kung tutusin, hindi natin malalaman kung magkakaroon tayo o hindi ng pagkakataong makapasok sa Profound Master sa hinaharap maliban kung susubukan natin. Saglit na nag-isip si Dayan bago sinabi kay Sheila. Sa palagay ko ay hindi ka na dapat bumalik sa Brookborn bukas. Paano kung manatili ka dito at magsanay kasama ako? Sa tingin ko, mas maganda kung may kasama akong magsanay. Ano sa tingin mo? Ngunit, hindi ba medyo hindi nararapat iyon? Tuwang-tuwa si Sheila at hindi napigilan ang sarili na makaramdam ng hiya. Kung tutusin, hindi niya inaasahan na si Dayan ang magkukusa at hilingin na manatili siya. Ano bang masama doon? Ikaw at ako ay mabuting magkaibigan, at kung tayo ay naiinip, maaari tayong laging mamili ng magkasama at pag-usapan ang ating pagsasanay. Hindi ba maganda iyon? Ngumiti si Dayan. Naayos na yan. Mananatili ka. Sige. Ako na ang bahala sa'yo simula ngayon. Ibinaba ni Sheila ang ulo at bahagyang kinukat ang mga labi sa tuwa. Napangiti rin si Dayan nang makita ang head over heels in love ng ngiti ni Sheila. Sa wakas ay oras na para sa seremonya ng paghirang kinabukasan. Isang malaking venue ang naset up sa isa sa mga mararangyang Malapalas Villa ng South Link City. Puno na ng tao ang lugar,
At sa labas ng venue ay maraming alkalde pati na rin ang ilan sa mga maimpluwensyang pamilya ng South Link City. Lahat sila ay sumugod doon upang makita kung sino ang magiging bagong pinuno ng South County Mansion. Hindi nagtagal ay dumating doon si Severin kasama sina Diane, Sheila, at Zachariah. Babe. Iyon ang lalaking iyon. Iyon ang nangbuli sa akin. Dumating na rin ang mga tao ni Namvale, at ang nagsabi ng ganoon ay si Surina, na pumunta sa kanyang asawang si Regan at nagreklamo sa kanya pagkatapos na makita si Severin sa di kalayuan. Napatingin naman agad si Regan. Bakit siya nandito? Masyado siyang makapangyarihan para sa atin, babe. Wala tayong kalaban-laban sa kanya ngayon, pero kapag naging gobernador na ako, kukuha ako ng malakas na tao sa hinaharap para tulungan kang wakasan ang buhay niya. Salamat, hubby. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ni Surina at agad na hinalikan si Regan sa mukha. Nagpanggap si Regan na mahinhin habang sinabi niya. Hindi ka masyadong kumpiyansa, alam mo. Kahit na ang aking relasyon kay Mr. Callum ay medyo maganda at nakasabay ko siyang kumain noon, walang sinasabi kung sino ang itatalaga bilang bagong gobernador ng South County. Pagkatapos ay dinala ni Regan ang kanyang mga tauhan sa kinaroroonan ni Severin at sinulyapan si Severin ng masama. Balita ko galing ka ng Brookbourne. Nandito ka ba para saksihan ang seremonya? Hindi napigilan ni Severin ang sarili na mapangiti habang sinasabing. Oo naman, maiisip mo iyon. Nasaktan mo ang asawa ko at pinatay mo ang mga tauhan namin noong araw na iyon. Hindi ko basta-basta hahayaang padulasin iyon. Alam mo, pagbabayaran kita sa lalong madaling panahon. Banta ni Regan kay Severin. Hindi man lang siya siniseryoso ni Severin at sumagot ng walang pakialam ng ngiti. Oh, hindi na ako makapaghintay. Tatay. Siya iyon. Iyon ang lalaking bumugbog kay Jeannie at sa iba pa noong araw na iyon. Agad na tinuro ni Manny Niyoski si Severin nang makita ang huli. Dumating siya dito kasama ang kanyang ama na si Jacob at ang kanilang mga lalaki. Napasulyap si Jacob at napakunot ang noo dahil magsisimula na ang seremonya ng paghirang at baka hindi bagay na atakihin si Severin doon. Lumapit siya ng may malamig na mukha at sinabi kay Severin. Ikaw ba ang lalaking nakabangga sa bodyguard namin? Kalmadong nagkibit balikat si Severin. Oo. Binugbog ko siya dahil ang iyong anak ay isang kakilakilabot na tao na nagnanasa sa aking asawa. Tinuruan ko siya ng leksyon para sa iyo. Kalokohan ang sinasabi niya, tatay. Wala akong ginawang ganyan. Gusto ko lang makipagkaibigan sa asawa niya, pero akala niya sinasaktan ko ang asawa niya at nagpa siya akong atakihin ang mga lalaki namin. Sinampal pa niya ako sa mukha. Agad namang nagpa siya si Manny na palakihin ang kwento sa kanyang ama. Hihihi. Hindi ka pa rin umaamin. Napangiti si Severin. Hindi man lang kita sinampal, at ngayon ay pinagbibintangan mo ako ng isang bagay na hindi ko ginawa. Sa tingin ko dapat sinampal na kita noon. Subukan mo. Hindi inaasahan ni Jacob na ganoon kalakas ang loob ni Severin na gumawa ng ganoong lantad na pagbabante sa harap niya. Maswerte ka na malapit nang magsimula ang seremonya, kung hindi, hihilingin ko sa mga nakatatanda ko na turuan ka ng leksyon ngayon. Ganun ba? Natutuwa akong obligado. Makikita natin kung mayroon ang iyong mga nakatatanda sa kailangan para kunin ako. Pinigilan ni Severin ang kanyang mahinang ngiti at pumasok. Siya ba ay mula sa Brookbourne Mansion? Galit na tanong ni Jacob habang nakatingin kay Severin mula sa likuran. Sa tabi niya, lumapit si Surina. Hindi, siya ay hindi. Siya ay malamang na mula sa ilang maliit na pamilya. Hihihi. Maglakas loob ba siyang magpakita ng ganitong kahambugan kapag hindi siya taga Brookbourne Mansion? Lalong nagalit si Jacob, at pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, sinabi niya sa matandang katabi niya. Sundan niyo ang batang iyan kapag natapos na ang seremonya ng paghirang. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong patayin siya, gawin mo nang walang pag-aalinlangan. Walang problema. Agad namang tumango ang matanda. Si Manny na nakatayo sa likuran niya ay lihim na nagsasaya sa tuwa. Hanggat napatay si Severin, pagkatapos ay magkakaroon ng field day si Manny sa pakikitungo sa babae ni Severin.
Pagdating ng panahon at mawawalan na siya ng suporta. Baka magpasya na lang siyang makasama sa kanyang inisyatiba. Siya nga pala, Mr. Jacob, nasaktan ka rin ba niya? Ito ay isang nagkataon lang. Na parang hindi sapat na masama na binubuli rin niya ang mistress ko noong isang araw, hindi ko akalain na masasaktan ka rin niya. Agad namang humakbang si Regan at nakangiting nagtanong. Hihihi. Siya ang uri ng tao na nagmula sa isang maliit na lugar at hindi pa nakikita ang mundo. Wala siyang ideya kung gaano kalakas ang mga tao sa South Link City, at hindi niya kami masisi kung bakit siya nagdadala ng gulo sa kanyang sarili. Humalaklak si Jacob, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay para akayin ang lahat. Darling, ito ba ang Jacob na binanggit mo na malamang nakalaban mo para sa titulong gobernador? Nakakunot noong tanong ni Surina nang makaalis sina Jacob at Manny. Oo. Pero kahit na maganda ang pag-unlad ni Yosky at kumupkop ng maraming malalakas na tao, hindi sila malapit ni Mr. Callum. Umaasa lang ako na isasaalang-alang niya ang relasyon ko sa kanya at italaga ako sa posisyon na ito. Sagot ni Regan na medyo hindi na kumpiyansa kaysa dati. Parami ng parami ang pumasok at nakahanap ng maupuan na mesa, habang ang iba naman ay umiinom ng red wine sa minglang area habang nakikipagkwentuhan sa kanilang mga kakilala. Lahat. Ang war god, si Mr. Callum, ay nandito na. Isang lalaki ang lumapit sa isang mesa sa hindi kalayuan at sinabi sa isang mikropono. Nang marinig iyon ng lahat ay agad silang naglakad papunta sa main area at humanap ng mauupuan. Isang pinto ang bumukas sa likuran nila, at lumabas si Callum at umakyat sa entablado na itinayo. Pagdating, inis ka ni Callum ang mga tao hanggang sa tuluyang masilayan niya si Severin. Sa sandaling makita niya ang kanyang amo, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya at gumaan ang pakiramdam sa kanyang puso. Sa totoo lang, medyo natatakot siya na baka bumalik si Severin sa kasunduan at magpasya na huwag nang maging gobernador. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakuha ng pagkakataong bayaran si Severin, at isa sa mga paraan na magagawa niya ito ay sa pamamagitan ng paghirang kay Severin sa posisyon ng gobernador. Nagbigay ng ilang opening remarks ang MC bago ibigay ang mikropono kay Callum. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ipapahayag ko ngayon ang bagong pinuno ng South County Mansion at ipaubaya sa kanyang kaukulang karapatan ang pagpapasya kung paano pinakamahusay na kolektahin ang mga alay sa hinaharap. Sabi ni Callum sabay ngiti ng malapad. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan nang marinig iyon ng lahat. Sa talaan, ang mga alkade ng mga lungsod sa loob ng South County ay karaniwang nagbabayad ng tiyak na halaga sa South County taon-taon ngunit ang war god ang laging may huling pasya sa halaga at ito rin ay napagkakasundoan ng maaga. Gayunpaman, ang desisyong iyon ay kung paano nailagay sa mga kamay ng bagong gobernador, at magiging malas ang mga alkalde kung ang bagong gobernador ang magiging sakam. Sa anumang kaso, ang mga salita ng war god ay batas at hindi maaaring questionin at ang magagawa lang ng mga tao ay ngumiti at pumalakpak. Siyempre, may mga taong lalong nasa sabik, dahil iniisip nilang mayroon silang pagkakataon na may talaga sa posisyon. Tapos na tayo sa mga paligoy-ligoy. Ayaanunsyo ko na ngayon ang pangalan ng taong magiging bagong gobernador. At ang taong iyon ay aakyat sa entablado upang tanggapin ang token ng gobernador. Sabi ni Callum nang walang emosyon. Maraming mesa rito, kaya magpakasbusog na lang tayo at mag-inuman kapag natapos na ang seremonya ng paghirang. Pumalakpak ang lahat at sabik na hinitay ang anunsyo. Ang bagong gobernador ay si Severin Follett. Ipinahayag ni Callum ng madiin sa harap ng sabik na mga tingin ng lahat. Severin Follett. Sino ba iyon? Bakit hindi ko pa siya narinig? Aling lungsod siya na alkalde? Hindi pamilyar ang pangalan na iyon. Maraming alkalde ang nabigla nang marinig ang hindi pamilyar na pangalan, at nagsimulang magtinginan ang lahat. Sandali lang. Severin. Ang batang iyon. Napalunok si Manny at ang mga tao mula sa Yosky at tumingin kay Severin. Si Jacob ay natakot kaya't pinagpawisan ng malamig ang kanyang noo. Kung magiging gobernador si Severin, maaaring wala nang magagawa ang mga lads sa kanya. Sa halip baka sila pa ang dumanas ng napakalaking kahihiyan o mas malala ay maging target pa sila ni Severin. Halimbawa,
maaaring maghanap si Severin ng kung ano-anong mga dahilan para ipilit na magbigay ng mas malaking offering ang Yasky Mansion. Namilog ang mga mata ni Regan at nagduda kung mali ba ang kanyang narinig. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang gulat na tingin, dahan-daang lumakad si Severin paakyat sa entablado. Hindi ito maaari. Paanong siya? Paano siya naging gobernador? Nanginig ang mga tuhod ni Regan at sa sobrang kaba ng pakiramdam niya ay halos lumabas ang kanyang puso. Gayon din si Surina na natakot at halos hindi siya makagalaw. Hindi ko rin ito inaasahan. Hindi ba't pumunta lamang siya rito para magsaya? Pagkatapos ay hinawakan niya ang pulso ni Regan at nagtanong. Sa tingin mo ba itatargetin niya tayo sa hinaharap? Kung magiging gobernador siya, mas marami siyang makikilalang makapangyahirahang mga tao. Baka ang iba alkalde ay kusang lumapit sa kanya para makuha ang kanyang pabor, at malaki ang posibilidad na tuluyan tayong masira sa hinaharap. Habang nagsasalita si Surina, lalo siyang natakot, at lalong naging balisa si Regan. Huwag tayong gumawa ng mga haka-haka. Ang ating mga alitan sa kanya ay ganap na hindi mapagkakasuduan. Bukod pa rito, siya ang pumatay sa ating mga tao, at hindi tayo ang gumawa noon. Pinilit ni Regan na pakalmayan ang sarili matapos mag-isip. Mapait na ngumiti si Surina. Maaring hindi ito ganap na mapagkakasunduan, ngunit narinig mo ang sinabi niya sa may pintuan bago tayo pumasok, hindi ba? Lalo pang natakot si Regan, at matapos mag-isip ng kanyang mga opsyon, inisip niya. Hindi. Hindi natin siya pwedeng hayaang maging gobernador, kung hindi ay mapapahamak tayo. Matapos siyang mag-isip pa ng kaunti, nagpa siyang humarap at sabihin. Mr. Callum, hindi ba't ang gobernador ay pinipili mula sa mga alkalde? Hindi naman alkalde si Severin, kaya bakit bigla na lang siyang napili upang italaga sa posisyon? Hindi inaasahan ni Jacob na magiging ganoon kahayag si Regan na umapela. Ngunit agad din niyang naintindihan kung bakit. Kung magiging gobernador si Severin, ni ang mga lads, o kahit na ang mga Jacob ay hindi na magkakaroon ng katahimikan. Pagkatapos ng lahat, pareho nilang nasaktan si Severin sa isang paraan o iba pa. Matapos mag-isip, agad siyang humakbang pasulong at pinilit ang sarili. Sir, sa tingin ko tama si Mr. Regan. Hindi kailanman naging alkalde si Severin, kaya maaaring hindi nararapat na bigla na lang siyang maging gobernador. Hindi sila seryoso. Alam nila na si Severin ang magiging gobernador, pero ang tapang nilang magsalita ng ganoon. Siguro iniisip nila na may magandang pagkakataon sila na may talaga sa posisyon, kaya sila ay natuwa na inagaw ni Severin ang pagkakataon mula sa kanila, kung hindi, bakit pa sila magiging ganoon katapang na kwestiyonin ang isang war god? Ang mga alkalde, na maliit lang ang tsansa na may talaga, ay nagsimulang magbulungan nang makita kung gaano katapang sina Jacob at Regan na tumayo at magsalita ng ganoong. Hindi angkop. Sumimangot ang mukha ni Callum at halatang hindi natuwa. Sino sa tingin ninyo ang mas angkop? Ang ekspresyon ni Callum ay nag-iwan kay Jacob at Regan na nanginginig sa takot. Ngunit nang maisip nila na baka sila ang puntiryahin, o baka mapatay pa sila kung si Severin ang magiging gobernador, naisip nila na wala na silang ibang pagpilian kundi lumantad. Nagngangalit ng ngipin si Regan. Ang pangunahing pagtutol namin ay hindi man lang naging alkalde si Severin. Hindi ba't ang nakasanayan ay pumipili ng gobernador mula sa mga alkade? Sa 9 sa 10 pagkakataon, iyon ang nangyayari. Sumagot si Callum nang may malamig na ngiti. Ibig mo bang sabihin na wala akong kapangyarihang pumili ng gobernador? Sabi mo nga mismo, 9 sa 10 pagkakataon ang gobernador ay mula sa mga alkalde. Hindi ito ang isang beses na naiiba. Pagkatapos ay idinagdag niya sa matatag na tono. Tapos na ang usaping ito. Kung may manggahas pang kwestiyonin ang aking desisyon, kailangan niyang harapin ako. Hindi ko paliligtasin ang taong iyon kasama ang kanyang buong pamilya. Napasinghap ang lahat nang marinig iyon. Base sa tugon ni Callum, malinaw na napakaganda ng relasyon nila ni Severin. Kung hindi na sana siya nagbanta ng ganoon sa ibang mga alkalde para alang matiyak na si Severin ang may tatalaga para maging gobernador. Kung alam lang ng lahat na alagad ni Severin si Callum, maiintindihan nila kung bakit ganoon siya nagalit.
Isa itong napakawalang galang sa kanya na kwestiyonin siya ng ibang mga alkalde sa harap mismo ng kanyang guro. Bahagyang ngumiti si Severin. Pag-akyat niya sa entablado at pagkakuha ng token, sinabi niya, "May ilan dito na hindi masyadong masaya sa aking pagkatalaga bilang gobernador. Mayroon pa bang ibang tutol maliban sa mga alkalde ng Namvale at Yasti?" Napasinghap ang lahat ng marinig iyon at nabigla sa pagtukoy ni Severin sa dalawang lungsod. Pwede kaya itong isang sama ng loob? Balak ba niyang targetin sila sa hinaharap? Walang sino mang ibang alkalde ang nangahas ng pagtutol. Isang lalaki pa nga ang lumapit at nagpahayag ng kanyang katapatan. "Ako, ang alkalde ng Namtwin, ay buong pusong tinatanggap ang pagtatalaga. Napagpasyahan na ito ng ating kagalang-galang na war god, at wala na kaming dapat pang tutulan. Nagtitiwala kami sa kanyang desisyon at sigurado kami na mayroon siyang mabigat na dahilan para rito. Totoo, isa siyang batang gwapo, at naniniwala ako na may kakayahan siyang magtagumpay sa iba't ibang aspeto. Kung hindi, hindi siya mabibigyan ng basbas ng isang war god." Ako, mula sa Redwall, ay lubos ding sumasang-ayon. Tumayo agad ang isang lalaki at walang pag-aalinlangan na pinuri agad si Severin, ngunit hindi siya magaling sa pananalita kaya halatang-halata sa ang kanyang pambabola. Hindi nagtagal, mas marami pang mga tao ang sumali sa paglilinis ng sapatos, at may dalawang lalaki pa para kandinahin ang kahihiyang inasal ni Regan at Jacob. Napayuko si Regan at Jacob at hindi makapagsalita saglit dahil bigla silang naging pantirya ng pampublikong pambabatikos. "Tahimik lang, pakiusap." Iniunat ni Severin ang kanyang kamay at nagbigay ng hudyat upang ang lahat ay manahimik. "Pag-usapan natin ang mga handog. Hindi ako magtatakda ng pamantayang halaga para sa lahat dahil masyadong makakaabala iyon." Lahat ay nakinig ng mabuti nang magsimula na si Severin sa mga detalye na gustong-gusto nilang malaman. Lahat sila ay gustong malaman kung magkano ang kanilang dapat bayaran. Bahagyang ngumiti si Severin. "Tulad ng alam ninyo, ang pangalan ko ay Severin, na medyo kahawig ng salitang 7. Kaya ang kailangan lang ninyong ihandog ay 70% ng dati ninyong ibinibigay ninyo noon. Ibig sabihin, binibigyan ko kayo ng 30% bawas. Siguraduhin nyo lang na maibigay ninyo ang pera sa tamang oras." 30%. Napakagandang balita niyan. Hindi pa kailaman naging napakababa ang handog simula noon. Oo, napakagaling ng ating bagong gobernador. Malaki ang 30% at binigyan niya tayong lahat ng napakalaking bawas. Hindi na pwedeng higaitan pa ito. Maraming alkalde ang nanginig sa tuwa nang marinig nila ang sinabi ni Severin. Noong si Mason pa ang pinuno ng South County, napakarami ng handog na ibinibigay nila na kahit ang ilang alkalde ay nakakaramdam ng bigat. Sa pagbibigay kaagad ni Severin ng 30% diskwento, agad na nawala ang bigat na iyon, at magdadala pa ito ng marami pang benepisyo para sa pag-unlad ng kanilang lungsod. "Ginoong Gobernador, may diskwento din po ba ang Yasti Mansion?" Itinaas agad ni Jacob ang kanyang ulo at tumingin kay Severin ng may pag-aalinlangan. Hindi siya sigurado kung tama ba ang narinig niya at gusto niyang malaman kung hindi siya tatargetin ni Severin. Tumingin din si Regan kay Severin ng may pag-asa dahil tinakat niya si Severin pagkadating pa lang ng isa at nagbalak pa siyang patayin si Severin sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, tila wala namang balak si Severin na saktan sila. Tumanggaw si Severin. "Sa palagay ko ay malinaw naman ang sinabi ko. Ang Yasti at Namvale ay parehong sakop din ng South County kaya karapat-dapat din sila sa diskwento. Walang dahilan para tretuhin ko kayo ng iba kumpara sa ibang lungsod pagdating sa ganitong bagay. Maraming salamat, Ginoo. Isa kayong napakamatalinong tao at napakabagay ninyo sa posisyong ito." Biglang natuwa si Regan at nagsimulang magpuri kay Severin. "Alam ko na kaagad na kayo ay isang pambihirang tao nang tayo ay nasa may pintuan pa lang kanina. May mga bagay kayo na higit sa lahat." Maraming tao ang napatingin kay Regan na nagulat, dahil napakawalang hiya na ang mga sinabi niya ay parang sampal sa kanyang sariling mukha. Siya pa nga ang lumantad at tumutol kanina pero agad siyang nagbago ng tono sa isang iglap. Napakagat ng labi si Jacob ng ilang ulit, pero matapos mag-isip, sinabi na lang niya kay Severin. "Tunay nga,
makikita ng kahit na sino man na kayo ay isang kahanga-hangang tao. Marunong akong humusga sa tao batay sa kanilang itsura, at makikita mo kung gaano kapantay ang hugis ng kanyang mukha, bukod pa sa matangkad, tuwid at mahaba niyang tulay ng ilong. Sa kanyang mukha pa lang, makikita mo siya ay isang dragon sa gitna ng mga tao. Halos napahawak sa noo si Severin dahil sa husay ng dalawa sa pagsasalita ng kalokohan. Siya ay malamig na ngumisi at tumingin sa dalawa ng may halong biro sa kanyang mga mata, at tinukso. Talaga, bakit kaya nakaramdam ako ng pagkamuhi at layuning pumatay mula sa inyo noong nasa pintuan pa lang tayo kanina? Sa sandaling sinabi ni Severin ang tanong na iyon, kapwa nanigas sina Regan at Jacob. Layuning pumatay. Gusto mo siyang patayin. Alam mo ba kung sino siya? Kahit 100 ng buhay mo ay hindi katumbas ng halaga ng isang fraction niya. Malungkot ang ekspresyon ni Callum nang marinig iyon at agad na tinanong sina Regan at Jacob. Napatingin siya kay Severin. Gusto mo bang patayin ko silang dalawa? Kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Severin na huwag magdulot ng masyadong malaking kaguluhan sa lungsod at ang kanyang pag-ayaw na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, tatawagan na sana ni Callum si Severin na master. Ganun pa man, marami sa mga bisita doon. Nagulat sila dahil ang tono ni Callum ay parang humihingi ng payo, katulad ng ugali ng isang nasasakupan na naghahanap ng direksyon mula sa isang superior. Iligtas mo kami. Sa sobrang gulat ni Regan ay agad siyang napaluhod sa lupa. Pagkatapos, ang kanyang may bahay na si Surina, kasama ang kanyang mga tauhan, ay sunod-sunod na ginawa. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan ang lahat. Napagkamalan mo kaming lahat dito. May bigla ang ideya ang Surina at nagsimulang gawin itong parang sila ay napinsala. Hinawakan din ni Jacob si Manny at lumuhad. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kami ay, gusto lang naming subukan ang iyong katapatan. Oo, at ang iyong katapatan ay talagang pambihira. Pawis na pawis si Surina habang umiiyak. Nang maisip niya kung paano siya nagpakitang gilas sa harap ni Severin sa pagsasabing malamang na ang asawa niya ang susunod na gobernador, halos makaramdam siya ng kirot sa pisngi dahil dumating na ang lahat ng sinabi niya. Pabalik para sampilan siya sa mukha. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon ni Severin at Callum ay maaaring mas malalim kaysa sa unang tingin. Maaaring nalaman pa ni Severin ng maaga sa lahat na siya ay itatalaga sa posisyon. Hihihi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tipo ng tao na nagtatampo ng sama ng loob. Total nakatanggap ka na ng katapat na parusa. Naaliw si Severin nang makita ang mga reaksyon nila. Tandaan mo lang na huwag mo na akong abalahin pa. Kung gagawin mo, buburahin ko ang dalawa mong pamilya. Maraming salamat, sir. Nangako kaming hindi na namin gagawin. Hinding-hindi ako maglalakas loob na gumawa ng anumang gulo sa iyo kahit na magkaroon ako ng lakas ng loob ng 1,000,000 lalaki. Awkward na ngumiti si Regan. Oo, hindi kami. Makakatiyak ka, Ginoo. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Jacob, at bagamat sobrang sama ng loob niya, wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Sige. Bumangon ka na. Oras na para kumain. Nakita ni Severin na gumagabi na, kaya sinabihan niya silang bumangon dahil ayaw niyang sayangin ang anumang mahalagang oras niya. Hindi nagtagal ay nagtungo ang lahat sa venue sa labas, kung saan mga 20 mesa na ang nakalagay doon. Dumating na rin ang marami sa mga alkalde mula sa iba't ibang lungsod sa South County. Habang kumakain, lumapit silang lahat upang itaas ang baso kay Severin at walang katapusang pinuri ito sa pag-asang mag-iiwan sila ng impresyon sa kanya. Halos hindi interesado si Severin sa mga ganoong bagay, pero ngiti lang ang nagagawa niya. Pagkaraan ng hapong iyon, bumalik siya sa kanyang tirahan at nagulat siya nang makita ang isang plaque na may mga salitang South County Mansion na nakalagay sa bakal na tarangkahan. Mabilis iyon. Hindi nakaimik si Severin sa bilis ng pagkakalagay ng plaque. Pagkababa ni Severin at Diane sa sasakyan, dumating sina Felicia at Megan kasama ang ilan pang iba para batiin sila. Maligayang pagdating sa bahay, gobernador at asawa ng gobernador. Si Diane at Severin ay nagpalitan ng isang nakatutuwang sulyap sa isa't isa, at sila ay naiwang tulala sa pagtanggap na kanilang natanggap.
Kayo ba ni Megan ang naglagay ng plaque, nanay? Tanong agad ni Dayan pagkaakyat niya kay Felicia. Bago pa man makasagot si Felicia, sinabi ni Megan. Hihihi. Kami iyon. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit sa sandaling umalis kayo ni Severin sa bahay, pinakiusapan ako ni nanay na maghanap ng tutulong sa amin sa paglalagay nito. Hindi nakaimik si Dayan at halos himatayan siya sa narinig. Siguradong nasa sabik sila. Nasaan ang token? Gusto kong makita ito, Severin. Agad namang tumakbo si Felicia kay Severin na nakangiti at sabik na tanong na may naghihintay na tingin. Inilabas ni Severin ang token at iniabot sa kanya. Wow! Ito. Hindi ba ito gawa sa tunay na ginto? Napakasarap sa pakiramdam. Kinuha ni Felicia ang token at tuwang-tuwa itong hinawakan. Ngumiti si Severin. Maaari mong makuha ito kung gusto mo. Bigla na lang itong isinuot ni Felicia sa mga kamay ni Severin na para bang hindi niya kinaya ang bigat ng hawak nito. Tapos, awkward siyang ngumiti. Huwag mo akong pagbibiroan ng ganyan, Severin. Hindi ako mangangahas na kumuha ng isang bagay na sumisimbolo sa gobernador. Ito ay isang tanda lamang. Dahil lamang sa mayroon ka ay hindi nangangahulugan na iisipin ng mga tao na ikaw ang gobernador. Halos 100 alkalde mula sa lahat ng mga lungsod ng South County ang dumalo at nakita ako ngayon. Sabi ni Severin. Hehehehe. Napatikip ng bibig si Sheila at hindi namamalayan. Ang gwapo kong si Severin ay sobrang dominante sa venue ngayon kaya halos takutin niya ang 2 hanggal na mayor na umihi ng kanilang pantalon. Ginawa niya iyon. Tandaan mo kung paano kanila binyantaan noong nasa pasukan tayo. Ngayong itinalaga ka na bilang gobernador, malamang na hindi ka na nila maiisip na patayin ka pa kahit nakatutok ang baril sa ulo nila. Dagdag ni Dayan. Buwahaha. Sobrang tawa ko nung nangyari yon. Nakita mo ba kung gaano kakulit ang mga ekspresyon nila nung mga oras na yon? Hahaha. Tumawa ulit si Sheila. Talaga. Aba, hindi ko akalain na may mga hanggal pa pala na maglalakas loob na saktan ang aking manugang. Pero tama ka, sigurado akong nagsisisi sila sa pananakot sa kanya matapos siyang makitang itinalagang gobernador. Labis na pagmamalaki ang nararamdaman ni Felicia. Lumabas tayo at magdiwang mamaya sa gabi. Matapos ibigay ang mungkahi na iyon, may pumasok sa isip niya at agad siyang nagtanong. Siya nga pala, ang mga city mansion na iyon ay kailangang magbayad ng taunang mga handog sa ating pamilya, di ba? Magkano ang plano mong kolektahin? Nagpa siya akong bigyan sila ng 30% diskwento. Nakangiting sagot ni Severin. 30% diskwento. Agad na naramdaman ni Felicia na para bang nawalan siya ng malaking kita sa diskwento na iyon. Nalungkot siya, at muli niyang tinanong si Severin. Bakit mo sila bibigyan ng diskwento? Malaking halaga ang 30% at permanenteng desisyon mo. Nang makita iyon, tumayo si Dayan at kinausap si Severin. Nalaman namin na ang mga nili ay nakatanggap ng mas mataas na mga alok kaysa sa ibang mga mansyon ng county, kaya malaki pa rin ang pera kahit nabigyan sila ni Severin ng 30%. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, idinagdag ni Dayan. At saka, si Severin ay naitalaga pa lang, at ang kanyang priority way na makuha ang puso ng mga tao. Kung makakasundo lang tayo ng mga mayor, taon-taon silang magpapaabot sa tamang oras. Medyo nadudurog pa rin ang puso ni Felicia matapos itong isipin, at hindi niya maiwasang magprotesta ng mahina. Kahit na gusto mong makuha ang kanilang mga puso, hindi ba sapat na ang 10% diskwento? Bakit kailangang 30%? Ito ay isang malaking pagkawala ng mga kita. Hindi naman kasi tayo kulang sa pera ngayon. Kung maganda ang relasyon natin sa mga mayor na iyon, mas magiging maayos ang negosyo natin sa South Link City sa hinaharap, tulad ng malamang alam mo na, ang mga mayor ng maraming lungsod ay may kani-kanilang mga ari-arian sa South Link City, lalo na ang mga malalapit na lungsod. Agad na sabi ni Severin. Iyan ang asawa ko para sa iyo. Hindi ko akalain na magiging mahilig ka pala sa negosyo. Hindi napigilan ni Dayan ang papuri kay Severin. Sa wakas ay pumayag si Felicia nang makita niyang kumakanta sila ng parehong himig. Sige. Parang may perpektong pakiramdam lahat ng sinabi niyo. Gawin natin yan, pagkatapos.
Ang babaeng tulad ko ay hindi dapat mag-abala sa mga ganoong bagay. Ang inaasahan ko lang ay makakuha ako ng kaunting pera para panggastos. Ngumiti si Severin. Pera lang yan. Ang tagal na kitang hindi binibigyan, kaya paano kung ilipat ko sa'yo ang 30 milyon? Iyan ay dapat na higit pa sa sapat para tumagal ka ng ilang sandali. 30 milyon. Agad na ngumiti si Felicia at hindi niya mapigilan ang sarili na purihin. Nako, napakabuting manugang mo. Laking pasasalamat ko na tumatanggap ng 30 milyon mula sa iyo paminsan-minsan. Nasa South Link City tayo, kaya mas mabuting magkaroon ng mas maraming pera sa amin para magkaroon kami ng kaunting seguridad sa tuwing kami ay nasa labas. Hindi alam ni Dayan kung matatawa o maiiyak, dahil tila hindi nagbago ang pagmamahal ng kanyang ina sa pera. Matapos marinig iyon ni Megan, agad siyang lumapit, hinawakan ang palso ni Severin, at tinanong. Paano ako, bayaw? Wala rin akong seguridad. Hindi mo ba ako bibigyan ng pera para panggastos? Sige, bibigyan kita ng 15 milyong dolyar. Nakangiting sabi ni Severin. Marami siyang pera, kaya hindi na niya pinansin nang humingi sila ng pera sa kanya. Oo, ikaw ang pinakamahusay. Nasasabik na sabi agad ni Megan. Tama ang paghuhusga ni Dayan sa simula pa lang nang ipilit kanya. Mas magaling ka pa sa Edward na iyon. Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Megan. Hindi na kailangang banggitin pa siya ngayong patay na siya, di ba? Eksakto. Bakit kailangan mong palakihin ang taong iyon sa napakasayang sandali? Sinisira mo lang ang sandali. Agad na pinandilatan ni Felicia si Megan. Sinulyapan ni Severin sina Maurice at Judith sa tabi niya, lumapit sa kanila, at sinabing. Maglilipat din ako ng 30 milyon bawat isa sa inyong dalawa. Siguraduhin gagastusin ninyo ito kahit anong gusto ninyo. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala na matanggap ang perang ito mula sa iyo ng biglaan. Hindi yata ako makakatulog sa gabi. Natigilan si Judith. Ang pagkakaroon ng pagkain sa mesa, magagandang damit na isusuot, at isang desenteng sasakyan na pagmamaneho ay higit pa sa sapat para sa kanya. Okay lang kami kung wala ang pera. Huwag mong kalimutang magbigay din sa biyenan mo. Paalala ni Maurice. Wala si William noon, kaya natural lang na mag-alala si Maurice na baka malungkot si William kung hindi bibigyan ni Severin ng pera ang kanyang biyenan. Ngumiti si Severin at sinabing, huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ko makakalimutan ang aking biyenan. Matatanggap din niya ang kanyang bahagi. Si Zachariah at Zenoa ay nakatayo sa hindi kalayuan, at pareho silang nagulat nang makitang inilipat ni Severin ang mahigit 1 milyon sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Bagamat ang mga Ballard ay maaaring maglabas ng parehong halaga ng pera, hindi sila kailanman makakagawa ng ganoon kagandang kilos. Kung tutusin, alam ng Diyos kung gaano katagal bago matapos ang paggastos ng isang tao ng 30 milyong dolyar. Dinala ni Regan at Jacob ang kanilang mga tao sa isang tea house pagkatapos ng seremonya. Nang makaupo na sila, kumunat ang noo ni Regan at nagtanong. Ano sa palagay mo ang pinaglalaroan nitong Severin na ito? Binigyan niya tayo ng 30% diskwento at hindi nagpakita ng anumang diskriminasyon laban sa atin, ngunit hindi ko maiwasang hindi mapalagay sa kabuuan. Sa tabi niya, sumimangot si Surina at sinabing, huwag mo akong takutin, darling. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo ba na umaarte lang si Severin na parang hindi niya tayo pinupuntirya? Tumanggaw si Regan. Iyon talaga ang inaalala ko. May mga taong may dalawang mukha. Maaaring ilarawan nila ang kanilang sarili sa isang tiyak na paraan, ngunit sa kaibuturan sila ay ganap na kabaligtaran ng kung ano ang ipinapakita nila sa labas. Nagkukunwaring mapagbigay at mapagpatawad sila ngayon, ngunit maaaring makahanap na lamang sila ng dahilan upang labanan pagkatapos ng ilang buwan na lumipas at nakalimutan na ng lahat ang nangyari ngayon. Nag-alala si Surina nang marinig niya iyon at nag-aalalang nagtanong. Ano ang dapat nating gawin? Sa wakas ay sumagot si Regan. Well, inimbitahan ko si Jacob dito para mapag-usapan natin ito. Total, pareho tayong nasa bangka. Natahimik si Jacob habang nakakunot ang noo sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos ay sinabi ni Manny na may malungkot na ekspresyon.
Mahalaga ba kung siya ang gobernador? Nabalitaan ko na nanggaling siya sa Brookborn, kung saan walang napakalaking puwersa doon. Kahit na malakas ang kanyang paggamit, sa palagay ko ay hindi niya kayang manalo laban sa pinakamalakas na mga lalaki ng ating pamilya. Hindi natin kailangang matakot sa kanya. Kung kaya lang niyang manalo sa laban sa isang level 2 warrior king gaya ni Ginny, baka level 3 warrior king lang siya. Nang marinig iyon ni Regan, agad niyang itinuro. Malamang higit pa riyan. Ang kanyang natamo ay hindi bababa sa level 5 o level 6 warrior king. Isa pa, kilala niya si Mr. Callum, kaya naman ang posisyon na iyon ay ibinigay sa kanya noong una. Wala tayong dapat ikatakot kahit na level 6 warrior king siya. Malamig na sumagot si Manny, tumingin kay Regan na may kaunting pang-aalipuste sa kanyang mga mata, at direktang sinabi. Mahusay ang pagunlad ng Namvale, Mr. Regan, ngunit nakalulungkot na napakakaunti pa rin ang malalakas na tao sa iyong lungsod, o sa iyong mansyon sa bagay na iyon. Kami, sa Yasuke, ay may maraming malalakas na lalaki na ang tagumpay ay umabot sa level 7 Warrior King. Gayunpaman, agad na tumayo si Jacob at sinampal si Manny nang matapos ang binata sa kanyang pangungusap. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, Manny. Ngunit nagsasabi ako ng totoo. Maaaring siya ay may mataas na antas ng tagumpay, ngunit ang kanyang county mansion ay walang anumang kapangyarihan. Bakit tayo matatakot kung siya lang ang malakas doon? Hindi umatras si Manny kahit na sample. Pinandilatan siya ni Jacob at sinabing, bakit mo pa ginagawa ang kalokohang iyan? Ikaw lang ang nag-iisang dahilan kung bakit naging malubha ang sitwasyon. Kung hindi dahil sa iyo hindi tayo aabot sa ganito.